Naimbagal daw manan mga kamamis. Mag-isa lang akong lalabas ngayon, hindi ko kasama yung mga anak ko dahil iniwan ko nga silang dalawa lang doon sa boarding house. Yung anak kong panganay ay walang pasok ngayong umaga, mamayang hapon pa siya lalabas dahil may event nga sila sa school nila ngayon. Yung maliit naman ay inuubo siya kaya hindi ko na pinapasok, mas maigi pinagpahinga ko muna siya. Kayang-kaya namang alagaan ni kuya yung kapatid niyang maliit kaya kampante ako, naiwan nga lang silang dalawa. Pupunta nga ako sa school ni kuya para kumuha ng ticket para makanood kami sa event nga nilang gaganapin mamayang gabi. Nag-message nga rin yung teacher ni Jedsel na magpapauwi nga daw siya ng assignment, hindi nga siya pumasok kaya dadaanan ko na rin sa school nila. Dito na nga ako nagtagal dahil tinapos ko muna yung klase nila bago ko nakuha yung assignment niya. Pagkatapos kong magawa lahat ng errands ko dito sa town mga mi ay umuwi na agad ako at nagluto nga ako ng pananghalian namin nitong chicken fried adobo. Fried adobo, sabi ko nga dahil frinay ko muna itong chicken bago ko inadobo o di mas masarap. Nagustuhan naman ng mga anak ko yung ginawa ko or baka wala lang silang choice kaya kinain na lang nila. Kinahaponan nga after naming magpahinga nitong bunso ko ay lumabas nga kami para pumunta dun sa school ni kuya para manood nga sa event nila. Hindi na namin siya kasama ngayon dahil mas nauna na siyang lumabas kanina papunta nga sa school nila para siguro makapag-ready na sila. Andito na nga kami at naglalakad na kami papunta nga doon sa school ni kuya. Ang akala ko maaga pa kami kasi ang alam ko 6 PM pa nga mag-uumpisa. Inagahan namin kako para makahanap nga kami ng upuan na magandang pwesto para makapanood nga kami ng maigi. Pero pagdating namin dito at pagpasok nga namin dito sa gym, halos puno na lahat ng bleachers at yung mga monoblock. Buti na lang nakahanap pa kami ng magandang pwesto na pwedeng maupuan. Ito nga nahanap naming upuan dito sa taas ay katapat pala namin yung sa pwesto ni kuya doon sa kabilang bleachers naman. Ang ganda nga dahil nasakto pa sa tapat namin si kuya at pwede pa nga namin siyang videohan. Pero may kalayuan nga lang, hindi masyadong makita, blurred na. Pero ayos lang naman dahil makakapanood naman kami kahit papaano. Hanggang sa mag-umpisa na nga mga mi at na-excite naman ako na manood. Nung nagsimula na nga silang kumanta, nagsitayuan na ang mga balahibo ko mga mi dahil ang kamami nyo dito ay feeling proud nga. Siyempre naman mga mi dahil once in a lifetime lang ito ng mga anak natin, nakasali nga sila sa school nila sa mga katulad nitong mga event. Hanggang sa natapos na nga mga mi at ang sarap manood. Tumakbo lang siya ng mga 2 oras and I'm so proud of my son. Grabe, punong-puno yung puso ko ng saya na mapanood si kuya na kasama nga siya sa mga ganito. Hindi lang goosebumps ang naramdaman ko mga mi, kundi punong-puno ng saya yung puso ko at naluluha pa nga ako habang nag-voice over. So yun na nga mga mi, nung natapos na, hinintay na namin si kuya na makababa at nakuha na niya yung mga gamit niya ay umalis na nga rin kami. Kumain na nga kami ng dinner dito, tapos pagkatapos namin kumain ay naglakad-lakad nga kami dito sa Session Road para naman makita namin yung mga pailaw dito na ang sarap nga sa mga mata din. Pinuntahan na rin namin na itong Christmas tree dito sa Baguio dahil nga nung lantern parade hindi nga namin nakita yung pagpapailaw dito. Talagang sinadya naming puntahan para makita at mapanood nga kung papaano nga itong Christmas tree ng Baguio ngayong taon. Gusto pa sana naming mamasyal ng mas matagal kaso ang klima sa gabing ito ay napakalamig. Kaya naglakad na kami pababa papunta sa paradahan namin ng jeep at nang makauwi na nga rin kami. Gagawan ko po ng compilation video yung mga nakuhanan kong kanta nila para po kung sakaling gusto nyong mapanood. Yun lamang po muna for today's mini vlog serye. Kasama po ng mga anak ko, ako po ang inyong kamami Janet, ang inyong kamaming isang Ilocana. Salamat po sa panonood. See you next time. Ingat. God bless.